So, good day everyone. Today, i-explain ko yung parts ng affidavit in a simple way. Okay? First, ano nga ba yung affidavit? So, ang affidavit is a written statement na pinanunumpaan ng isang tao na totoo. Ibig sabihin, parang sinasabi mo na lahat ng sasabihin ko is totoo. At pwede itong gamitin sa mga legal na sitwasyon like sa korte. Okay? Now, let's go to the parts. First is the title or caption. So, ito yung pinaka-title ng document. Dito mo agad makikita yung tungkol saan ba yung affidavit. Halimbawa, affidavit of loss kung may nawawala kang item. Or affidavit of support naman kung sumusuporta ka sa isang tao. Minsan, nilalagay din dito kung saang court gagamitin. Second, the affidavits or the affiant's information. So, yung affiant ay yung totoong gumawa na tao ng isang affidavit. So, dito nilalagay yung personal details niya like name, age, address, at citizenship. So, importante ito para malinaw kung sino ba yung nagsasabi ng statement. Third, the opening statement. So, ito yung formal na panimula. Usually sinasabi dito na I, sasabihin yung pangalan, of illegal age, sasabihin yung edad, hereby depose and state, etc. etc. So, sa madaling salita, sinasabi niya na handa siyang manumpa na totoo ang lahat ng sasabihin niya. Next is the body or statement of facts. Ito yung pinaka-importante na part. Dito na nilalagay lahat ng detalye or yung kwento. Usually naka-number siya para malinaw at organize. Importante na ang nakasulat dito ay totoo at based talaga sa sariling experience or kaalaman ng affiant. Fifth is the statement of truth. Dito inuulit or kino-confirm ng affiant na lahat ng sinabi niya ay totoo at tama. Parang final assurance niya to. Next is the signature of the affidavit. So, pipirma lang siya dito para ipakita na siya talaga yung gumawa ng affidavit at inaako niya yung responsibility sa lahat ng nakalagay. Lastly is the jurat or notarial section. So, ito naman yung part na ginagawa ng notary public. So, dito nilalagay kung kailan at kung saan ba ginawa yung notarization at may signature at seal ng notary. Sabihin dito, official na sworn yung affidavit. Okay? So, in simple terms, ang affidavit ay may title, impormasyon, or information ng gumawa, panimula, main content, confirmation, na totoo lahat yung nakapaloob doon, pirma, notarization, at ang lahat ng parts na yon is importante para maging valid at legal ang isang document. Okay, next. First is the affidavit of loss. Dito naman tayo sa parts of affidavit of loss. Okay? Ito ay ginagamit kapag may nawala kang importanteng item like ID, documents, cards. So, dito mo dinideclare kung paano mo kailan nawala yung item. Okay? Second is the affidavit of support. So, ito naman, ginagamit siya kapag may isang tao na nagsasabing susuportahan niya financially ang ibang tao. Madalas ginagamit yon for school, immigration purposes. Third is the affidavit of identity. So, ginagamit ito para i-confirm ang identity ng isang tao. Lalo na kung may problema sa documents, like magkaiba ang pangalan or may kulang sa records. Next is the affidavit of residence. Ito yung nagpapatunay kung saan nakatira ang isang tao. Usually, kailangan ito sa application or legal requirements. Fifth is the affidavit of consent. Ito naman is yung pagbibigay ng permission. Halimbawa, kung may minor na magta-travel, kailangan ng consent ng magulang. At dito yon nilalagay.
Next is the affidavit of desistance. So, ginagamit dito sa legal cases kapag yung complainant is ayaw niyang ituloy ang kaso. Ibig sabihin, umatras na siya sa reklamo. Next, judicial affidavit. So, ito yung ginagamit sa court bilang kapalit ng direct testimony. Instead na magsalita ng direkta sa court, nakariten na yung statement. Lastly, the affidavit of undertaking. Okay? Ito ay isang pangako ng isang tao na gagawin or iiwasan niya yung isang bagay. Parang commitment siya na nakasulat. Next, pleading. So, ano nga ba ang pleading? Ang pleading ay written document na ginagamit sa court para ilahad ang kaso, claims, or defenses ng isang party. So, let's go. Tingnan natin yung mga parts niya. First is the caption. Ito yung pinaka-header ng pleading. So, dito makikita yung name of the court, title of the case, like A versus B, o People of the Philippines versus ganyan-ganyan, at case number. So, ibig sabihin, tinutukoy niya kung saang court at anong case siya nabibilang. Second is the title of the pleading. So, dito naman, nakalagay kung anong klaseng document siya. Halimbawa, complaint, kung nagrereklamo ang plaintiff. Answer naman kung sumasagot ang defendant. Or, motion to dismiss naman kung gusto niyang ipatanggal ang case. Third is the body. So, ito yung main part ng pleading. So, dito nakasulat yung buong details ng kaso in unnumbered paragraphs. So, kasama dito yung facts ng case, claims ng plaintiff or defenses ng defendant, at ito yung pinaka-content ng argument. Fourth is the relief or prayer. So, dito naman, sinasabi kung ano ang inihingi ng court. Halimbawa, damages, dismissal ng kaso, anumang desisyon na gusto ng party. Basta hinihingi siya sa court. Okay? Next, signature and address. Dito, pinipirma ng lawyer or yung party, kasama rin yung contract details nila. Importante yun para ma-identify kung sino ang gumawa ng pleading. 6 is the verification. Ito ay sworn statement na nagsasabing totoo at tama yung lahat ng nakasulat sa pleading. Ibig sabihin, pinanunumpaan na hindi ito gawa-gawa lang. Lastly is the certification against forum shopping. So, which is common dito sa Pilipinas, no? Dito sinasabi ng party na wala silang ibang kaparehong kaso na filed sa ibang court. So, importante ito para maiwasan ang duplication ng cases. Okay, next. Dito naman tayo sa types of pleadings. Okay? First is yung initiating pleadings. So, ito yung mga pleadings na ginagamit para simulan yung kaso. Dito papasok yung complaint or petition. Ibig sabihin, dito pa lang magsisimula yung legal case. Next are the defensive pleadings. So, ito naman yung ginagamit para sumagot sa complaint. The main example is the answer, kung saan sinasagot ng defendant yung mga allegations ng plaintiff. Third are the claims by the defendant. So, dito, hindi lang basta sumasagot yung defendant, pero pwede rin siyang mag-claim. Kasama dito yung counterclaim, mga cross-claim, third-party complaint, yan. Fourth are the responsive pleadings. So, ito naman yung sagot sa buong or sa bagong issue, no? So, the main example nito is yung reply, which responds to new matters na binanggit sa answers. Lastly is the special pleadings. So, ito yung mga special or unique pleadings like intervention, kung saan may third party na gustong sumali sa case dahil may interest siya.
Also yung motion to dismiss, which is used to ask the court to dismiss the case for certain legal reasons. Okay? Next. So, dito naman tayo sa purpose of pleadings. So, basically, ang pleadings ay hindi lang basta written documents. May important purpose sila sa court process. So, first is to define the issues. So, ibig sabihin, malinaw kung ano yung pinag-aawayan or pinagdidiskusyonan sa isang kaso. So, dito rin nalilimit kung ano ba yung ididesisyon ng court. Second is to inform the parties. So, dito nalalaman ng bawat side kung ano yung claims at defense ng isa't isa. Importante ito para maging fair yung process and ma-observe lalo yung due process. Third is to guide the court. So, nakakatulong ang pleadings para mas maintindihan ng judge yung case. Kasama na dito yung facts, legal issues, at kung anong relief or decision ang hinihingi ng parties. Fourth is to set the scope of the trial. Ibig sabihin, usually, yung mga issue lang or yung mga issue lang talaga na nakasulat sa pleadings, yung dinidinig sa court. Hindi pwedeng bigla na lang na mag-introduce ng bagong issue na wala naman dun sa pleadings. And lastly is to facilitate orderly procedure. Okay? Nakakatulong ito para maging maayos, maging organized, at maging systematic yung takbo ng kaso sa korte. So, yung summary, no, yung pleadings is very important because they define the issues, inform the parties, guide the court, set the trial scope, and keep everything organized. That's all for my report, and thank you for listening. Good afternoon. Ako nga pala si Akna Porters. So, ang police blotters ay official record ng police station kung saan nila isinulat yung mga reports o incident na nangyayari. Now, let's go to the parts. First is the date and time of entry. Ito yung mga kailangan mismo na record o naitala yung report sa police station. Second is the blotter entry number. Ito naman yung unique number na ginagamit para matrack o ma-identify yung specific report. Third is the date and type of incidents. Ibig sabihin nito kung kailan talaga nangyari yung insidente, hindi yung kailan siya inireport. O yung fourth is the complainant's information. Dito nakalagay yung details ng taong nagre-report like name, address, and contact details. Fifth is the respondent or suspect information. Ito naman yung details ng suspect, kung kilala, kung hindi naman, description lang ang nilalagay. 6 is the nature of incident. Dito nakasaad kung anong klaseng kaso o incident ang nangyari, like theft, assault, or lost items. 7 is the place or incident. Ibig sabihin, specific location kung saan nangyari yung insidente o kaya yung mga evidence. 8 is the narrative or details of incident. Ito yung mga may maikling kwento, description kung ano talaga ang nangyari based sa report. Number 9 is the action taken by police. Dito nakasulat kung anong ginawa ng police after ng report yung incident, like investigation o referral or arrest. Lastly, name of this official. Ito yung pangalan ng police officer na naka-record ng blotter entry. So, my complaint sheet ay isang important document na ginagamit para sa officially i-report kung isang reklamo may mga specific purpose ito na legal at investigative process. First, check it's used to formally report relevance. Ibig sabihin dito, officially nire-record ng complainant yung kanyang reklamo in a proper and documented way. Second,
initiates investigations or legal actions kapag may complaint sheet na pwedeng magsimula ang police or authorities na investigation based sa details na nakalagay dito. Third, it serves as a basis for filing a case. Ibig sabihin, pwede itong gamitin bilang reference or supporting documents kapag nagsampa ng kaso sa court ang mga police o kaya mga prime mover o kaya law enforcement. Lastly, it provides a detailed account behind a blotter entry. Mas detalyado ito kumpara sa police blotter. Dahil ito may mas complete ang kwento evidence at information tungkol sa reklamo. Yun lamang po. Thank you po.